Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagustuhan ni Nanay Magda si Sandra para sa kanyang binatang anak na si Alexis. Ngunit gusto mo niya munang makilala ang ama ni Sandara na lingid sa kaalaman niya ay ito ang nakabangga sa kutsi niya at saglit niyaging kasintahan. Tinawagan ni Alexis ang dalaga upang ipaalam niyang gusto niyang bumisita sa bahay nila. Mabilis naman na naghanda sina Sandara at Pipita ng panghapunan nila. Hindi na nila nahintay ang pag-uwi ni Tatay Patricio. Kaya kinabukasan, kinausap ni Sandara ang kanyang ama. Ngunit nang makaalis si Sandara, lumantad ang tinatago nitong panghihina. Imbis na magpatingin sa doktor, ay nagpabili kay Pipita ng sabaw. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamakatang Naku Balay! Over disqualified! Dito sa ating dula, Super Pipita! Pasensya na at kanina pa kayo naghihintay, Sir Patricio, Sandara. Nagpaganda pa kasi si Mami. Ikaw ang ama ni Sandara? Ikaw naman ang ina ni Alexis. Mami, magkakilala pala kayo? Siya ang muntik na nakabangga sa akin. Nagmamakaawa pa nga noon sa akin na huwag na raw siyang sampahan ng kaso dahil baka makasira daw ito sa pagkandidato niya. Kahit laging natatalo. Oh, talagang maliit ang mundo, Magda. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang ina ni Alexis. Hindi mo inaasahan na magsisilang ako ng isang Alexis na hindi lang gwapo, masipag at magalang pa. Talaga namang gwapo si Alejandro na ama niya at maganda rin ako. Oh, halata naman ang ebidensya. Maging ako ay gwapo. Pero mas nagmana si Sandara sa kanyang inang maganda. Sinasabi nga nila na parang may lahing Koreana ang aking asawa. Mami,
Magandang pag-usapan natin ito, Sir Patricio. Sabi nga ng isang programa ng telebisyon noon, abangan ang susunod na kabanata. Hindi ba, Sandara? Oo, Papa. Bata pa ako nang ipinalabas ang ganoong programa. Oh, parang maiba kang gustong pag-usapan, Patricio. Ay, oo nga pala. Maalala ko noon. 6 na beses ka palang kumandidato. Hindi ka na sana nagpila dahil over-disqualified ka na. Oh, bakit naman ako disqualified, Magda? Mabuti na lang at hindi nadulas si Sir Patricio at nasabing over-disqualified ako. Siguradong magagalit si Mami. Pero bakit nga ba ganun lamang ang galit ni Mami sa kanya? Hindi ko inaasahan na si Patricio ang ama ni Sandara. Sayang, natitipuhan ko pa naman ang dalaga niya para sa iyo. Mami, may iba pa bang kasalanan si Sir Patricio sa inyo? Ay, talagang ambisyoso ang matandang yun. Ang kapal talaga ng mukha. 6 na beses nang ang natalo. Magkakandidato pa rin. Hindi niya ba naisip na ayaw talaga siya ng mga tao? Kung ganun, Mami, hindi niyo ba gusto si Sandara para sa akin? Ay, hindi ko alam sa iyo, Alexis. Ba't di mo ako tularan? Patas lang. 1 beses manalo. 1 beses na matalo. Hindi ko na pinilit. Mabuti naman at gising ka pa, Sandara. Maling petsa atang naitakdang pagpapakilala natin sa ating mga magulang. Hindi ko man lang nakita na pula ang buwan. Ay, sus! Naniniwala ka naman dyan. Nahalata ko nga. Matindi ang galit ni Mami sa papa mo. Dahil matindi ang panlalait nito kay Sir Patricio. Mabuti na lamang, hindi pinatulan ng papa ko ang mami mo. Alam mo, gusto ka pa rin maging manugang ng Mami. Ano ba yung sinabi ni Alexis sa akin? Gusto raw akong maging manugang ng mama niya. Pero hindi naman kami magkasintahan. Sandara, si Alexis ba ang kinausap mo sa cellphone? Apo, Daddy. Nahihiya nga po ako sa inyo dahil sa panlalait ni Nanay Magda. Parang matindi raw ang galit niya sa inyo. Alam kong hindi niya may diretsong sabihin sa akin kung bakit niya ako kinamumuhian. Alam mo ba, kasintahan ko noon si Magda. Ha? Bakit naman po kayo nagkahiwalay? Mahabang kwento yan. Baka abutin pa tayo ng pagtatanong kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu. Talaga naman itong si Daddy, Ako ang nakakilala kay Magda, Sandara. Talagang maaga kang nagigising, Pipita. At timplahan mo nga ako ng kape. Opo, sir. Sandali lang po. Sige, hindi naman ako nagmamadali, Pipita. Kayo po talaga, sir. Ang hiling niyo pong magbiro. Parang nararamdaman ko ng kaibigan ko ang nagkandidato noon na kapitan. Ikinampanya siya agad ng asawa niya na huwag siyang iboto. Ha?
mabuti na lamang sa ibang baryo ang lugar nila Magda. Ito na po ang kape niyo. Magsabi lang po kayo habang nagluluto po ako kung ano pang kailangan. Hindi mo ba tatanungin sa akin kung sino si Magda, Pipita? Hindi ko inaasahan na siya pala ang ina ni Alexis. Po? Alam kong hindi ang muntikan kong pagbangga sa kotse kung bakit galit siya sa akin. Ay, ang galing talaga magkwento ang amo kong to. Talagang politiko. Alam din ito ni Sandara, kaya ikinuwento ko sa iyo, Pipita. Kaya galit si Magda sa akin dahil hindi siya ang pinakasalan ko noon. Naging kasintahan din pala niyo si Nanay Magda. Maging ang ina ni Sandara, naging kasintahan ko rin. Pero siya ang aking pinakasalan. Nakuha niya ako sa puntong yun sir. Mapagbiro talaga kayo. Ay, ganon pala, sir. Nangako ako kay Sandara. Kakausapin ko si Magda. Pero, saglit lang. Pero parang baliktad yata. Ha? Pero, sige, bahala na. Pipita, maaga pa lang nagising si Papa. Pero maaga rin na lumabas. Mabuti na lamang at nandyan ka para may kasama akong mag-almusal. May tumawag po kasi sa cellphone niya, madam. Pero hindi ko po alam kung ano yon, kung sino. Narinig ko ang pag-uusap nyo, pero naanto ako. Parang narinig ko ang pangalan ni Nanay Magda. Ay, oo nga po. Ay, naku, mapilitan na ako makipagmarites ngayon. Dahil kayo naman ang nagsimula. Ay, ganito po, madam. Naikwento po sa akin ni Sir Patricio na naging kasintahan daw niya pala noon si Nanay Magda, na nanay ni Sir Alexis. Oo nga, Pipita. Ay, grabe naman ang tugma ng pagkakataon. Sa dami-dami ba naman ng tao, si Papa pa ang nakabangga sa kotse ni Nanay Magda? Ay, yun nga po, madam. O sige, kumain na po kayo. Kaya nga O sige, kain na nga. Napasarap na ang aking pagmamarites. Tulad ng isang ninang ko, magaling makimarites kapag nakikita kami. Nagtataka nga ako at hindi pa nag-asawa. Ay, baka naman may dahilan, madam. Parang ako. Wala pa akong asawa. Darating rin ang tamang panahon. At ikaw ay magkakaroon din ng asawa. Kanina pa nagre-ring ang cellphone mo, Mami. Bakit hindi niyo po sagutin? Baka mahalaga ang sasabihin sa inyo. Hindi naka-phone book, kaya hindi ko sinasagot. Oh, may text. Baka siyang nag-text sa inyo. Si Patricio ito. Sagutin mo ang tawag ko. Paano niya nalaman ang number ko? Kunin mo nga ang ipinapagawa ko kay sekretarya. Oh, sige po, Mami. Hindi ka ba nagsawa sa katatawag sa akin? Teka nga. Paano mo ba nalaman ang number ng cellphone ko? Tinanong ko kay Sandara, maaari ba tayong magkita? Ano ang dahilan? Bakit kailangan nating magkita? Kung ayaw mong makipagkita sa akin, nangangahulugan lang na may tinatago ka pang damdamin sa akin. Panis na pagmamahal. Ano ba ang pinagsasabi mo? Di sana nalason na ako? Hindi alam ni Mami na nasa likuran lang ako ng pintuan na nakikinig sa usapan nila.
Ang hindi ko lang sigurado kung pumayag ba si Mami na makipagkita sa papa mo. Maritis ka rin pala. Malay mo, baka ligawan ulit ng papa mo si Mami. Kaya unahan ko na siya. Sus, anong unahan ang pinagsasabi mo? Gusto ka ni Mami na maging manugang. Kaya kikilos na ako para mabilis tayong maging magkasintahan. Ha? Ay nako, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Ha? Oh, nagpapasalamat ako dahil pumayag ka na magkita tayo, Magda. Dahil diyan naniniwala akong wala ka nang natitirang damdamin sa akin. Di nalason na sana ako. Oh, yan na naman ang sasabihin mo. Alam mo ring magbiro, ano? Ilang taon ka na pala? Ha? Ay bakit mo tinatanong? Matanda na ako. Oh, hindi bale. Parang hindi ka naman tumatanda. Di ba? Ay, talagang hindi ka pa rin nagbabago. Nagawa mo pa akong biruin. Iwan na lang kaya kita. Ha? Magpasalamat ka't hindi tayo magkapitbahay. Ay, dahil kung magkapitbahay lang tayo, siguradong ikakampanya kitang huwag na nilang iboto. Ha? Nakakagulat naman yung sinasabi mo, Magda. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit galit na galit ka sa akin? Niyaya kitang mamasyal para sabihin sa iyo na huwag mo na sanang idamay pa ang mga anak natin sa galit mo sa akin. Magandang hapon, Ate Pipita. Nandito na naman ako. Sana huwag kayong magsawa sa aking pagmumukha. Ay, bakit naman ako magsasawa sa inyo, Sir Alexis? Napakagwapo nga ninyo eh. Uy, maraming salamat, Pipita. Kausapin mo muna yung si Alexis, Pipita, ha? Magluto lang ako. Bigyan mo siya ng maiinom, ha? Opo, madam. Bigyan mo siya ng maiinom. Ay, si Papa pala. Hindi pa naman dumarating, madam. Sir Alexis, kukuha lang ako ng maiinom. Napakaganyang umalis. Bakit hindi pa umuwi? Hindi ko po alam, madam. Baka marami pong gagawin dahil sa malapit na ang kampanya. Ay, sige po, kukuha ko ng maiinom. Oh, anong kiningiti-ngiti mo dyan? Ah, Baka kung ano na naman kalukuhan ang iniisip mo. nakangiti lang ako dahil iniisip ko kung bakit mo natanong kay Pipita kung bakit hindi pa umuwi. Pero magka-opisina naman kayo ng papa mo. Magkasunod lang kaming umalis. Pasadong 3:00 bago ito bumalik. O nagtataka ka pa. Alam mo namang sobrang busy niya dahil malapit na ang pagkakampanya. Master list ang lagi niyang sinasabi, Alexis. Hapon na. Wala pa siya. Baka gabi na bago ito umuwi. Kahapon lang niya sinabing masakit ang katawan nito. Kaya nagpabili siya ng sabaw kay Pipita. Baka hindi pa sila tapos nag-usap-usap. Nag-aalala rin ako. Ay, ano naman ang pinag-aalala mo? Baka kung ano na naman ang kapilyuhan ang iniisip mo. Nandyan na si Pipita, ha? Ayan na ang iinumin mo. At magpapalit na rin ako. Kung ano ba ang pumasok sa kukote mo at naisip mong magkandidato? Sunod-sunod na ang pagkatalo mo. Over-disqualified ka na nga eh. Grabe ka naman dyan sa sinasabi mo, Magda. Hanggang 3 beses lang ang termino
ang pag-upo ng mayor hanggang sa sangguniang bayan, kasama rin ang kapitan. Kahit wala pa akong panalo, kahit 12 beses pa akong kumandidato, gagawin ko. 12 beses ka ring matatalo, ibig sabihin, hindi ka na talaga gusto ng mga tao. Oh, kung bakit naman kasi diyan napunta ang usapan natin. Sinasabi ko lang naman na huwag mo nang idamay ang mga anak natin. Bakit ko naman sila idadamay? Wala naman silang kasalanan. Oh, maraming salamat kung ganyan. Baka naman sawa ka nang makipag-usap sa akin. Sige, mabuti pa. Umuwi na tayo. Akala ko magagabihan ka na naman ng uwi, Papa. Kalulubog lang ng araw. Para kasama na rin kitang kumain, Sandara. Tapos na kaming nag-usap ni Magda. Wala nang problema. Mabuti naman at nagkaintindihan na kayo. Wala na sanang samaan ng loob na hindi kayo magkatuluyan. Bakit naman sasama ang aming loob? Wala naman siyang hahabulin sa akin. Ang hindi ko lang nagustuhan na sinabi niya ay yung over-disqualified raw akong magkandidato. Biro lang naman niya yun sa iyo, Papa. Mabuti na lamang at hindi ako ginantihan ni Magda. Ano naman ang igaganti sa inyo? Sige, magpahinga na po kayo at kakain na rin po tayo. Pumunta kanina rito si Alexis pero umuwi na rin po. Porsigido talaga itong si Patricio sa sinabi ko. Kung bakit nagkandidato pa rin ito. Hindi niya maunawaan ang ibig kong sabihin na over-disqualified na siya at ayaw na ng mga tao sa kanya. Mami. Nandito na pala kayo. Talagang sinulit yung mag-uusap ni Sir Patricio, Paano mo naman nalaman? Bisit ka talaga. Nakinig ka siguro sa pag-uusap namin, Kumusta naman, Mami? Sinabi ko sa kanya na over-disqualified siyang magkandidato. Si Mami naman. Paano kung maging magkasintahan na kami ni Sandara? Baka naman sabihin niyo na over-disqualified ka, balae. Kanina pa tumatawag ito. Hindi ko sinasagot dahil hindi naka-phone book. Nung unang tawag, akala ko si Magda. Naiinis na nga ako eh. Parang ako yata ang may natitirang damdamin sa kanya. Todo insulto nga ito sa akin. Bakit hindi niyo po sa sinasagot ang tawag sa cellphone niyo, Papa? May nag-text. Babasahin ko nga. Huwag mo nang ituloy ang pagkandidato mo. Lalo na't hindi pa nagsisimula ang kampanya. Kagastos ka lang. Matatalo ka rin. Wisit. Malinaw na death threat to. Kailangan ko ng bodyguard. Dapat yung magaling bumaril. Parang si Pipita. Marunong magkarate. Papa, gusto niyong idamay pati si Pipita?
Ano pa ang mga susunod na kaganapan? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Hay nako balay, over disqualified. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!